May konting dugo pero nagklat na agad, namuuna agad. So, mula hita hanggang tuhod, nako, nabalatan. Open wound, kita na yung muscle na lang mismo. Yung balat niya na pinagkakapitan ng mga balahibo, talagang Yo, what's up mga kalapatids? Good morning sa inyong lahat. Lalo na syempre dun sa ating mga kanubi na nakatutok dito sa ating programa, Chocobolof TV. Welcome back sa inyo mga kalapatids. And for today's video, i-update ko kayo muna ngayon bago tayo tumungo dun sa ating for today's video. So ito yung ating mga alagang breeder, yung Vandenbroek and Taiwan. Ayan, malalaki na yung kanilang mga inakay. Hindi ako nagkakamali, nasa 9 days na to, 9 or 10 days. At nasuksukan ko na rin yan ng singsing na summer ring dahil sila yung ating balak ilipad o ilaro next year sa summer race. Pagka ganyan mga kanubi, matakaw yan, maya't maya ang hingi ng pagkain yan dahil nagpapalaki yan at nagpapatubo ng mga pakpak. So ang paggaganyan, papansin nyo, pasintabi muna sa mga nag-almusal, pasensya na kayo. Ayan, ubos yung kanilang patukaan at siyempre ganun din yung tubig syempre. So maya't maya kasi ang subo niyan. So pagka ganyan na ang mga breeders natin, mga kanubi, nakikinig kayo, dapat laging may laman yung kanilang patukaan. Babadan nyo ng pagkain. Ang ginagawa ko, ito, lalagyan na natin sila. Ang ginagawa ko mga kanubi, ayan, kasi minsan pinipili nila yan pinipili nila yung kakainin nila o tutukain nila. Kaya ang ginagawa ko, inuuna kong lagyan ng ng Integra, yung pellets. Minsan kasi may mga ibang breeder na mapili. So yan, una ko nilalagyan yan. No choice sila dyan mga kalapatids, kaya tutuka yung mga yan. So yan muna ang ibibigay natin, and then mamaya tatambakan na natin yan sila ng breeder mix syempre. Sa ganung pamamaraan, makakain nila, o kung namimili yung ibon nyo, makakain nila yung pellets na tutulong para hindi bumagsak yung kanilang pangangatawan. Mataas kasi sa protein yan mga kalapatids. At meron na rin probiotics yan na naka-infuse dyan sa pellets na yan. Kaya maganda yan para sa digestion ng ating mga breeder syempre. At syempre dun sa mga inakay nila o yung mga sisiw na mahihina pa yung panunaw. So napakalaking tulong yan ng pellets or Integra 3. Ayan, medyo wala silang ganang tumuka kasi nga ayaw nila yan pero kailangan ng katawan nila yan. Samantala dito sa ating pangalawang pares, kung matatandaan nyo, may itlog din to, halos sabay nga nun pinamigay natin yung itlog dito. Yung isa kasi walang similya, yung isa meron. So may ang hingi ng itlog niya, kapitbahay natin, isang kalapatids, binigay na natin yun. Ayan, wala silang itlog, pero good news niyan, nagkastahan na sila at malamang yan meron na yung similya o nasa maayos na, kasi di ko masyado silang nakakondisyon nun mga kalapatids. So ngayon, kondisyon na yan, mangitlog yan, siyempre tutuloy na natin yan. So yun ang update sa ating mga breeders. Samantala dun tayo sa pinaka main topic natin sa episode na ito. Meron nga tayong bad news mga kalapatids sa ating mga flyers, o especially dun sa isang ibon natin ng mga nakaraang araw. Nag-force fly tayo ng 5 km sa ating mga flyers. Ginawa natin yon ng tanghaling tapat, mainit, para patatagin yung kanilang stamina at palakasin yung kanilang resistensya o yung kanilang baga sa liparan. Yun, nakauwi naman sila ng maayos at pagdating nila, chinek ko, okay naman, maliban dun sa isang itim. Yung isang itim nakahiwalay, and then kita ko hindi maganda yung kanyang balahibo sa paa. Sabi ko, nako, may tama ito. And then pinapasok ko sila para siyempre ma-check. So pumasok yung tatlo,
yung may problema hindi agad pumasok. Nagtambay pa siya doon ng mga 15 minutes. And then nung talagang tinatawag-tawag ko na, ayun, pumasok na. At nakita ko nga, pagkapasok niya, nakita ko, may tama siya sa paa. Akala ko, ano lang, simple lang kasi wala naman dugo. Kaya lang, pagkakita ko, sa bandang itaas ng hita niya, pagitan ng singit at ng paa, merong konting butas. Yung butas na yon ay parang hiwa lang siya, maliit na hiwa. Nahiwa o napunit yung kanyang balat. Mga 1 cm yung yung hiwa. Pero hindi naman masyadong nagdugo dahil balat lang talaga, hindi na damage yung kanyang mga laman o mga organ. So wala siyang dugo. May konting dugo pero nagclot na agad, namuuna agad. So wala na siyang yung tumatagas na dugo. And then nung chinek ko yung kanyang mula hita hanggang tuhod, nako, nabalatan mga kalapatids. Naging open wound, kita na yung muscle, na lang mismo. Yung balat niya na pinagkakapitan ng mga balahibo talagang parang nabalatan. So, ang sakit nun mga kalapatids. Imagine niyo, wala kang balat, muscle na lang agad. So, ito yung ating ibon na nadali, na serga. Ayan siya. At hiniwalay natin siya para hindi siya maguluhan dun sa mga kasama niya. Kasi pagka ganyan, ano yan? Teka lang, check natin yung dumi niya. Okay naman yung dumi niya. Buo-buo naman. So, ayan siya, malungkot. Kaika-ika. So, ang ginawa nga natin mga kalapatids bilang first aid sa kanya, hinugasan natin gamit ang saline water. Yung tubig na maligamgam. Nilagyan natin ng konting asin. At yun yung pinanglinis natin sa kanyang sugat. And then, nilagyan natin siya ng betadine pagkatapos nun. Para naman, hindi siya ma-infection o antibacterial. And then gusto kong lagyan ng bandage yung kanyang sugat kasi open wound yun, ang laki nun halos buong hita niya mga kalapat. Gusto kong i-bandage siya, kaya lang hindi, nahihirapan siya at saka naasiwa siya kasi ano yun magkahiwalay yung sugat isa sa hita tapos yung cut sa taas ng hita. So nahihirapan siya. So nagdesisyon ako na i-open wound na lang, nilagyan ko na lang ng betadine para hindi naman ma-infection. Pagkatapos nun, hiniwalay ko na siya mga kalapatids para naman hindi siya maguluhan dun sa mga kasama niya o hindi siya bulihin kasi nakikipagbarakuhan siya dun sa isang itim na kasama niya. Siyempre nag-aagawan sila sa teritoryo at dominance dun sa kulungan. So pag ganyan, hiwalay na lang at hayaan na lang natin siya. At doon na lang tayo nagre-rely sa kanyang self-healing kasi mga kalapatids, ang mga ibon ng mga kalapate talagang mataas ang pain tolerance niyan at self-healing. So ganun ang pagkakadesign sa kanila ng ating Diyos dahil nga yung mga yan alam naman ng ating Panginoong Diyos na walang mag-aalaga dyan. So kaya binigyan sila ng ganung abilidad. 3 to 7 days ay kadalasan nagiging okay na yung kanilang sugat. Pero siyempre papahingahin natin yan mga kahit 2 weeks dyan natin siya, saka natin siya ititingnan. So, okay naman yung niya, paghihinga niya kasi minsan pagka may mga aksidente ganyan, merong mga shock na tinatawag sa ibon, parang natotrauma sila. Yun ang mahirap pagka yung parang humihingal sila ng mabilis, mahirap sa paghinga. So natotrauma yun. So ito, pagamat medyo trauma, medyo stress, binigyan ko na lang ng electrolytes at hiniwalay na lang natin siya. So ganun na lang ginawa natin mga kalapatids at patuloy ko kayong i-update sa kalagayan niya sa mga susunod na pagkakataon. So yun mga kalapatids, sana makarecover to. So bali, ito naman sa ating flyer slope, ang ating paliparin dito ay yung 3 na lang. So yung isa hindi pa yun kasama, pinors feathering natin yan para habang nandyan siya pag tumubo yung pakpak niya all set na siya. So yun mga kalapatids na ka-newbie, sana
mayroon kayong nakuhang idea dito sa ating mga pinag-usapang update sa ating kulungan. Kaya kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Hihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids? Yan muna ang ating update. Hanggang sa muling pagkikita.